Kahit sino, wag lang si SP Cayetano. Di pa man nagiinit sa pwesto ay nagbabadya na naman umano ang kudeta sa Senado. Unsatisfied daw kasi ang mga senador sa kanya. Anything is possible. Kahit naman nung Senator Soto, 15 majority, 9 yung minority. Ngayon, 11 and 13. Anything is possible. As you go, mayroong reason. The leadership serves at the pleasure of the senators or colleagues. Wala pang isang linggo matapos palitan ang liderato ng Senado, malapit nang mapigtas muli ang PC na nagbubuklod sa 13 senador na may hawak ng mayorya ng Senado. Dahil hindi na inaasahang sumipot pa sa Senado sa Lunes si Senador Ronald De La Rosa, kapos na ng isa ang mayorya. At ayon sa source ng Abante, isa sa mga kasama ngayon sa mayorya ang kakalas na umano sa 12 na natitira. Dahil tila hindi na kontento kung paano i-handle ng bagong SP ang mga nangyari sa Senado buhat ng maupo si Senador Alan Peter Cayetano noong Lunes. Matapos umugong ang pangalan ni Senator Juan Miguel Zubiri para sa kanyang comeback as SP, may mga lumutang na iba pang pangalan. Ayon pa sa isang unimpeachable source ng Abante, suportado ng Malacanang si Senador Kiko Pangilinan bilang Senate President. Lalo na ngayong nasa Senado na ang articles of impeachment para matiyak na makonvict si VP Sara sa oras na umusad ang impeachment trial. Si Pangilinan na isang abogado. Tama umanong SP lalo na't gugulong na ang paglilitis. Kung hindi nagkakudeta sa Senado noong Lunes, Mayo 11, si Pangilinan ang nakatagdang italaga na impeachment manager na magsisilbing impeachment court administrator. Ayon pa sa source, mahihirapan nang maibalik si Soto bilang SP. Hindi rin umano suportado ng nakararaming senador kung si Senador Panfilo Lacson naman ang susuportahan ng palasyo. Isplok pa ng source, pwede rin daw si dating SP Cheese Escudero, pero mukhang hindi raw niya makukuha ang mayorya ng boto dahil sa flood control issue. Lalong higit na hindi daw suportado ng Malacanang ang nais ng ilang senador na si Loren Legarda ang ipalit kay SP Alan dahil unang tututol dito si Executive Secretary Ralph Recto na kasalukuyang kasalpukan ng anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Bukod kay Pangilinan, isa rin sa nakikitang contender si Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian. Matunog ang pangalan ni Gatchalian at mabango pa sa publiko dahil sa kanyang pag-handle sa deliberasyon ng 2026 National Budget noong kasagsagan ng Bicameral Conference Committee Disyembre ng nakaraang taon. Ngayong weekend, maugong ang kampihan at bilangan ng mga kakampi para sa isa na namang rigodon sa liderato ng Senado, na kung matutuloy, ito na ang pinakamaigsing panunungkulan ng isang Senate President sa kasaysayan ng Senado ng Pilipinas. Matapos ang kudeta at barilan sa Senado, binatikos ng kani-kanilang alumni sina Senate Pro Tempore Loren Legarda at newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. Labas daw kasi sa ideology ng kani-kanilang pamantasan ang ginawa ng mga senador. Binaklas na ang litrato ni Senator Loren Legarda sa Wall of Empowered Women ng Assumption College San Lorenzo. Kaugnay ng partisipasyon ng senadora sa Senate coup noong Lunes, sinabi ng Assumption Student Council na hindi na raw ipinapakita ng kanilang alumna ang values ng kolehiyo na humuhulma sa mga lider na may integridad, social responsibility at conviction. Ang pagpapalit liderato ng Senado just in time nang maiakyat ng articles of impeachment laban kay VP Sara ay isang serious concern para sa Assumption dahil maaari daw politically engineered ang kudeta para madelay o maimpluwensyahan ng impeachment. However subtle o procedural, ang enabler daw ng pagharang sa hustisya o impunity ay kabawasan ng tiwala ng publiko at dignidad ng mga institusyon na dapat ay nagsisilbi sa mga Pilipino. Nalanawagan ng Assumption sa senadora na klaruhin ang kanya mga aksyon at patunayang hindi anya misplaced ang tiwala sa kanya. Ayon sa konseho, ang Wall of Empowered Women ay nakareserba para lang sa mga kababaihang isinasabuhay ang karakter ng Assumption College. Wala pang tugon sa Legarda dito. Sa University of the Philippines Dilema naman, nagkaisa ang 147 alumni ng magkaribal na political formation sa UPD, ang Samasa o Sandigan ng mga mag-aaral para sa sambayanan at ang nagkaisang tugon para manawagan ng resignation ni newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. Ang dahilan, hindi raw ideolohiya o politika, kundi pawang kapalpakan umano sa isa sa pinaka-nakakahiyang episodes ng Senado sa kasaysayan nito.
sa ilalim ni Cayetano, voluntaryo raw kinuha ng Senado ang responsibilidad kay Senator Bato de la Rosa at isinailalim sa protective custody. Pero sa kabila nito, nakatakas pa rin daw ang senador, kaya ang umano'y kapalpakang ito nasa kamay ni SP Cayetano. Hindi lang daw pagkanlong ng Senado sa mga kaalyado nito ang ipinipilit ni Cayetano. Tila gina-justify pa raw nito ang unlike spectacle imbes na i-acknowledge kung gaano kalala ang nangyari. Paalala ng mga alumni, mas malaki kaysa friendships o coalitions ang responsibilidad dahil sa tuwing nakikita raw ng mga tao na bumabaloktot ang batas para sa iilang makapangyarihan, nagkakaroon daw ng impresyon na hindi naman sa katotohanan o legalidad nakaangkla ang batas, kundi sa koneksyon at alyansa. Kung may natitira pa raw na hiya at responsibilidad sa Senate President, sana raw ay mapagtanto nito ang kanya umanong ginawa at magbitiw sa pwesto. Ayon pa sa Samasa at Tugon, mahalagang ipunto na ang partido ni Cayetano sa UP na maging bahagi siya ng Student Council. Ang Tugon ay nakiisa mismo sa panawagan na bumaba siya sa pwesto. Samantala, ang Integrated Bar of the Philippines nagpaalala na ang Senado ay isang institusyon na dapat ay labas sa anumang interes ng kahit sinong paksyon. Nanawagan din ng IBP sa Senado na gawin ang kanilang constitutional duties forthwith, hindi lang sa impeachment ng bise, kundi sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa mula sa ICC at ang mismong Senate leadership. Hindi raw tutulugan ng IBP ang mga kaganapan sa Senado. Anila, ang demokrasya namamatay kapag walang nagbabantay. Hindi lang demokrasya, pati ekonomiya ay maaari rin daw maapektuhan ayon sa Philippine Exporters Confederation. Sa isang pahayag, sinabi ng PhilExport na hindi nakakatulong ang political tension ng bansa, lalo na ang mga gulo sa Senado sa competitiveness ng Philippine economy. Dumadagdag daw kasi ang ingay dito sa politika sa external pressures sa investors, kaya nanawagan ng PhilExport na unahin sana ng Pilipinas ang economic agenda nito. Wala pang tugon sa mga punang ito sina SP Cayetano at Senate Pro Tempore Legarda. Senator Ping, dahil at least naghahabol tayo sa oras. Ngayon kasi 13 no, ang majority, na medyo shaky pa yung numero na yun, masikip pa yun dahil kayo, 9 naman kayo, may 2 abstention. Bukas yata, inaasahan today, magkakaroon na ng composition dyan ng mga panel of prosecutors sa lower house. Baka bukas i-transmit na sa Senado. What can you do as part of the minority para at least maipatupad natin yung sinasabing ating forthwith, yung impeachment court from the Senate? Ako, I will be guided by the Constitution. Okay. Kasi kung merong attempt, merong move para hindi mag-convene, i-delay o kaya i-block yung pagko-convene as an impeachment court, I for one, I will vigorously oppose that. Kasi I'll be guided by the provision sa Constitution na talagang dapat, upon receipt of the articles of impeachment, basta na-transmit ng House, dapat agad-agad mag-convene kami as an impeachment court. Yung trial may come a little later kasi nga may procedure pa yan eh. Oo. Meron pa yung summons sa respondent, 10 days. Merong summons sa prosecution, 5 days. Meron pa yung tinatawag na preliminary conference between the two parties, two panels. Pag-uusapan daw, mag-stipulate dun eh. Sino ba yung mga testigo nyo sa prosecution? Sino yung testigo nyo? Defense. Okay lang, bound tayo dyan. Walang mga surprise witnesses. Or, at the discretion of the impeachment court, which is the Senate, represented by the presiding officer, who is the Senate President. Pwedeng sa discretion niya, sabihin niya, sige, allow namin kayo ng konting leeway, pwede kayo mag-present ng additional witness during the trial proper. So kung papayag yung both parties, mag-stipulate, magka-agree, papayagan yon. So, pwede rin magkaroon ng witness na susulpot during the trial, depending nga sa discretion ng impeachment court. Pero sa stipulation, sa preliminary conference o pre-trial, i-define na doon. Hanggang dyan na lang kayo. Kasi remember, itong impeachment trial, sabihin natin quasi-judicial, quasi-political. Kalahati o partly political, partly judicial. Kaya nga, di ba, yung rules of court, suppletory yan sa rules ng impeachment court. Diyan tayo nakalagay Kasi hindi mo pwedeng sabihin purely judicial. Hindi mo rin pwedeng sabihin purely political. Kaya nga, ang Latin word yan na parang as if, no? Para bang partly judicial, partly political. Political. Oo.
So in the meantime, for now kung 9 lang kayo, ay ito nakikita lang natin sa mga social media, very shaky nga yung or sabi nga nila precarious number yung 13, no. Anything can still happen while hinihintay natin itong matapos yung pre-trial at saka magkaroon na nga ng trial proper. Pwede hong may mga swing vote na pwede bang mga hakbang na posibleng mangyari like yung katulad ni JV at saka ni Big Subiri, Ejercito, na mga sila nag-abstain. So they could be possible swing votes and even the Villar siblings. Dani, kami nga 15, precarious yung numero, yung pang-13. Oh. 15 kami noon siyam sila pero tamo nangyari. Oo. No? Nung nauna nga 5 lang kami Oo. pero naging 15 kami. Depende yan Oo. The numbers talaga, Nicky. Whichever way the wind blows, pwede may mangyari. Yan ang sinasabi natin. Kasi sabi ko nga, continuing continuing attempt sa Senado Oo. na magpalit ng liderato. Oo. Depende sa mga kaganapan, depende sa mga sabihin nating mga events na nag-unfold. Aha. Maraming pwedeng mangyari. Oo. Pero kung ang 15 pwedeng matapol ng 9, yung 13 pwedeng matapol ng 11. Sabihin natin nag-abstain yung dalawa, pero as of yesterday, sabi lang, gusto lang nila maging independent. Independent, yes. No? Ang sa amin lang, ang medyo masakit, yung, alam mo, para yung sentimento ito, Daniel, pagka meron kang original na kasama, na isa sa pinakamasugid, na walang iwanan, tapos bigla kami na iwanan, yun lang medyo, pero ang political reality, tanggap na rin natin yon. No? In-express ko lang yung aking sentimento na, alam mo, yung magkapatid na Villar, wala kami masyadong, sabihin natin, wala kami masyadong issue Oo. Sabihin natin si Senator Pia, wala kami masyadong issue. Parang alam ko na kung sino tinutumbok mo. Yeah, ang sentimento namin, and I think I share, or my colleagues in the former majority na nasa minority ngayon, sinishare na yung sentiment ko na medyo mabigat lang sa dibdib namin na si Senator Loren na talagang original na kasama namin mula sa pool. Kaya nga Nabulaga kami kasi alam mo, yeah. ako I admire Senator JV, Senator Sherwin. Noong kami nakabuo ng 15, hindi sila agad-agad nagpirma. Pumunta sila kay Senate President Cheese. No? Noong untenable na yung sitwasyon, nagpaalam sila na maayos. Sinabi lang dahilan nila kung bakit lilipat sila. This time around, hindi man lang nagpasabi si Senator Loren kay Senator Soto or maski sino sa amin na pasensya na kayo, may sarili akong dahilan. Yun lang masakit sa amin. Kasi original kaming 5. Yeah, I know. Kaming original. Kaya after the 2025 election, malimit kami nagmi-meeting sa bahay niya. Na nagre-recruit kami noon kung paano makakaupo si Senate President Soto, Senator Soto, pagbukas ng Kongreso, yung 20th Congress, na hindi nangyari agad. Tapos tuloy mga meeting namin at kalimitan ng meeting namin, halos lahat sa bahay ni Senator Loren. Okay. Kasi alam ko naman... medyo na-express ko lang yung sentiment ko, which I think my colleagues in the former majority also share. So ganyan din ang sentimiento, I'm sure, ni former Senate President si Tito Sen. Kasi alam ko close sila kasi ako, naka-assign pa ako noon sa Europe News Bureau. Alam ko close na sila na magkakasama lagi when we are there in London. Kaya nagulat din ako. Siyempre, sabi nyo nga, isa kayo doon sa mga nabulaga, no? Doon sa numbers. Pero yung isa, si Loren Legarda, na makasama ngayon ng majority, nagulat kayo. Tapos siya pa ngayon ang naging Senate President Pro Tem na dating posisyon nyo. Di ba? Senator Ping. Sa akin, walang bagay sa akin yun Kasi hindi naman ako atat na maging Pro Tem. Hindi naman ako atat din na maging Senate, yung Blue Ribbon Committee Chairman. Sa akin, ina-express ko, posibleng hindi lang ma-express ni Senator Soto yung na-express ko ngayon. Pero I can feel him na ganon ang kanyang sentimiento. Kasi mas close sila ni Senator Loren kaya nga sa amin. Sabi mo nga, nung panahon pang nasa Europe ka, yung alam ko, nakita ko yung friendship. Nyo doon, di ba? Yeah, oo. Talagang very, very close. At kami talaga, nagsimula kami nung pang nakaraan, nung inupo namin si Senate President Enrile. Kami ang magkakasama.
Senator Lawrence, Senator Gringo, kasama pa sina Senator Mar, Senator Soto. Kami rin yung magkakasama noon. Ganun katagal ang pinagsamahan namin. Hindi ko inaalis na bumoto siya sa kabila. Ang sa akin lang, ang sentimento lang, sana nakapagpasabi muna Pasabi. bago siya bumoto. Okay. Hindi yung nabulaga kami na wala ka na pala sa amin. Pero yung pinaka-obvious naman, kaya siguro siya nag-shift ng alliance dahil na rin siguro sa kinakaharap na problema ng anak niya na si Congressman Leon De Viste, di ba? Na merong Well, that's not the point. issue Ang sa point ko, DOE. Danny, Ha? sana nagpaalam siya na maayos. Sana nagpaalam na maayos. Ganon. Oo. Oo. Maski 1 minute before session, sana binulungan niya si Tito man lang. O kaya kami. Kung hindi man kami, at least si Tito, sinabi niyang, Tito, mamaya kasi pasensya na kasi ganito ang reason ko. Dapat man lang ganon. Kasi kasabi ko nga, I have reason to admire Senator JB and Senator Sherwin. Sila yung huling-huling nagpirma noon. 11:30 na noon. Hindi pa sila nagpipirma. Although buo na kami noon. 13 na yun eh. Pang-14, pang-15 sila. Pero kaya sila naantala kasi naandun sila sa office ni Senator Cheese para magpaalam ng maayos. Sa akin, dapat ganon ang nangyari sa ngayon. Pero at least you're citing the case of Sherwin Gatchalian at saka sila Raffy Tulfo na maayos na nakiusap sa inyo. Pero in this case, kasama nyo pa rin sila sa minority, di ba? Oh. Correct. Oh. Lahat sila, actually, yung mga bago naming nakasama noon, ang alam ko nagpaalam ng maayos. Kaya lang, huling-huling kaya parang pronounce para sa amin yung case o yung ginawa ni na Senator Win at saka Senator JB. Kasi sila yung inaantabayan na namin na magpirma para kami pumunta na kay Senator Cheese noon sa office niya para ipakita yung resolution. Pero I'm sure yung iba, sina Senator Erwin, Tulfo, Senator Raffy, I'm sure nagpaalam din sila na maayos. No? So, I think that's the least that you can do to your colleague who sits as the Senate President, outgoing as he may be, na magpaalam ka ng maayos. Which hindi nangyari dito sa kaso ni Senator Loren kay Senator Tito. Okay. Sir, medyo kapos na tayo sa oras. One thing na lang. So, ano tingin nyo, gaano katagal? Kung matransmit bukas yung articles of impeachment sa inyo, sa Senado, and with the new Senate President, sabi nyo, kasi you will vigorously oppose kung sakali i-delay yan, no? Pero gaano katagal bago talaga yung trial? So, it will take 2 weeks, itong mga pre-trial, yung mga pag-uusap sa mga procedural matters? Ang estimate namin nung panahon pa ni Senate President Soto, ganun, give or take, mga 3 weeks. Kasi kung 10 days, then another 5 days, then yung preliminary conference, 15 days agad yung 10 days and 5 days eh. Okay. So that's 2 weeks. So merong stipulation, preliminary conference, sabihin na natin another week. So we're talking here of at least 1 month. Okay, so Or 4 balik weeks. bali Senator Ping, kahit na let's say, 'di ba, ano na naman kayo, suspend na kayo, wala na naman kayo session by June, dapat guided by yung principles daw ng impeachment, pwedeng magtuloy yan kahit na naka ang session, 'di ba? Naka-suspend. Yung impeachment Totoo yun, kasi trial. different entity naman yung impeachment court. Pag impeachment court na. Hindi naman ito bound ng sine die adjournment ng Congress. Tama. Yeah. Kasi yung Congress iba yung impeachment court. Okay. Kasi pag na-constitute na yon, nagsimula ang trial, walang hindi kami pwedeng sumabay ng break sa adjournment o break ng Senado o ng Kongreso. May sariling personalidad o entity, sariling identity yung impeachment court. So pwedeng kami tuloy-tuloy. Of course, pwede rin naman mag-break kasi even yung mga regular course natin nagbe-break eh. Okay. Sige. Tila nalusaw na ang tinaguriang Solid South ayon sa isang propesor nang bumoto pabor sa impeachment ni VP Sara. Ang baluarte ng mga Duterte, inaanay na nga ba? Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado. Sa 61 district representative sa buong Mindanao, 41 dito ang bumoto ng yes sa impeachment case lamang kay Vice President Sara Duterte. 8 lang ang kumontra, 4 ang nag-abstain at 8 naman ang hindi bumoto. Ang pinakamaraming kongresista na pumabor sa impeachment case ay sa Region 9, kung saan 10 sa 11 kongresista ang bumoto ng yes. Kasunod nito ang Region 10,
kung saan 10 sa 14 na mga district representatives ang pumabor sa impeachment. Sa Region 11 o Davao Region naman, nakakuha ng pinakakonting suporta ang impeachment case laban sa Vice, kung saan 5 lang sa 11 kongresista ang bumoto ng yes. Yung pinaka na boto, out of 300 plus na bota ng mga congressman, 250 plus and vote yes. In which, mali din yung decision. Actually, mali naman dahil lost the decision dahil majority, di ba? Matagal nang kilala ang Mindanao bilang Duterte country dahil sa nakalipas na 2 national elections, mataas ang nakuha nilang boto dito. Kaya ayon sa isang political science professor, ang resulta ng botohan sa Kamara ay nagpapakita lang na hindi talaga solido ang tinatawag na Solid South. Ang nakaraang botohan sa Kongreso, makikita natin na ang konsepto ng Solid South ay may hangganan. So, meaning to say, the impeachment case vote against the Vice President Sara Duterte exposed the limits of these narratives. Ayon pa kay Marshall, karamihan sa mga kongresista sa Mindanao ay sumusunod sa tinatawag na political patronage. Ibig sabihin, inuuna nila ang kanilang political interest at kapituko sa kung sino may hawak ng political power at position. Sa Pilipinas naman, katangian na sa politika ang patron-client relationship na mas mahalaga kaysa sa party political ideology. Ibig sabihin nito, mas maraming mababatas o lawmakers ang hindi permanente ang katapatan o loyalty sa isang pamilya o partido sa politika. Mas nakatuon sila doon sa one is access to state resources. Pangalawa is re-election, support. Pangatlo is alyansa sa nakaupong administrasyon. At ang panghuli ay ang political survival. Sa darating na 2028 elections, magkakaalaman kung ang Mindanao votes nasa kamay pa rin nga ba ng mga Duterte. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel.